Hello everyone, and welcome to another episode of Kid and Dad Moto Vlog. Yan. And yun, medyo iba yung trip natin for today, no? So, kwento ko lang, share ko lang, kasi kagabi while watching YouTube, may dumaan na video, and it's a praise song, religious song, sang by Wendell Ramos. So nagulat ako, no, kasi first time ko nakita si Wendell Ramos na gumagawa ng or kumakanta ng isang religious song, Catholic song. So yun, binigyan ko ng chance, pinanood ko, and wow, sobrang nagustuhan ko yung kanta. Ang ganda nung music, ang ganda ng notes, ang ganda ng lyrics, and napakaganda nung venue. So it was shot inside a church. Hindi ko masyadong sure kung saan church yung pinaggawaan nila nung kanta, pero napakaganda ng church. And yun nga, sobrang napakaganda ng song. I instantly fell in love with it. So yun, inulit-ulit ko yung pakikinig sa kanya, yung panonood sa kanya. Actually, shinare ko nga yun sa aking newsfeed that very moment nung pagkakita ko sa kanya, with some captions about mga self-reflections. And pinangarap ko kagad na kantahin siya, sa sobrang in love ko sa kanya. So yung paulit-ulit ko siyang pinakinggan, even sa Spotify. Hinahanap ko yung kanta na yan, and hindi naman ako nahirapan maghanap kasi napakaraming mga cover or version sa Spotify. So yung pinakinggan ko isa, parang dalawa yun, no? Yung isa yung nagustuhan ko, yung sorry, hindi ko na matandaan yung isang kumanta sa kanya na nagustuhan ko, kasi meron isa ako napakinggan, version naman ni Himig Jesuita. Medyo actually nagustuhan ko, hindi ko siya nagustuhan, pero mas nagustuhan ko yung cover no version ng isang kumanta, no? So yun yung pinakinggan ko ng over and over, para medyo makabisado ko yung notes, yung lyrics, and yun nga, gustong gusto ko siyang kantahin. So yung title po ng song is yung Awit ng Paghahangad. And actually, first time ko lang din po narinig yung kanta na yan, no? And never ko siyang narinig pag before, sa mga Eucharistic celebrations or any activities sa loob ng church. And yun nga, i-share ko na recently nag-join kami ng aking anak sa church choir. So ako yung una, no, nag-try out ako, and ayun, unfortunately, tinanggap naman nila ako kahit na kahit na hindi naman ganun kaganda yung ating boses, no. So actually, kung i-rate ko yung boses ko, no, 1 to 10, 10 being the highest, siguro bibigyan ko lang ng score yung sarili ko ng mga 6 siguro, 6 out of 10. So maraming bigas pa tayong kakainin para ma-improve yung ating pagkanta. And masaya naman ako na napunta ako doon sa NSPS Choir. It's Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Choir. So that's originally the name of our parish, pero ngayon ano na siya, Archdiocesan shrine na siya, no. So hindi na siya simply NSPS, tama ba? Archdiocesan Shrine, ASNSPS. Yan. So Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. So diyan din po kami kinasal ng aking wife. So very
deep yung aking root diyan sa church na yan, no? So ayun, later on nag-join na rin yung aking anak, and dalawa na kaming members ng NSPS choir. So ang aming choir master ay si Sir Greg. Yan, and napakahusay po, napakahusay na instructor, no, musical instructor, and nakakatakot siya in a way na dahil nga sobrang galing niya. Actually hindi siya yung mga putyo-putyo lang na mga choir master, no. So very professional po ni Sir Greg. And yun nga, sobrang swerte namin nung anak ko na napunta kami dyan sa choir na yan, kasi nag-guide niya kami ng maganda. And from the time being, I would say na malaki na rin yung in-improve nung aming quality, no, sa pagkanta. So ako, malaki na rin yung sa tingin ko, malaki na rin yung na-improve sa aking pagkanta. Though yun nga, 6 out of 10 pa rin yung score ko sa sarili ko, and I think na sobrang maraming bigas pa po yung aking kakainin para ma-improve to a much higher degree or level yung aking pag-awit, ng aking boses. Pero sabi ko sa sarili ko, no, it's really not important naman, though it's important, no, don't get me wrong. Ang gusto ko lang sabihin is parang yung reason bakit gusto mong kumanta, bakit gusto mong mag-serve, yung parang pinaka-importante pa rin, no? Aside from, of course, having a very nice voice, tamang tono, yan, di ba? So para sa akin, at least yan, alam ni Big Bro, alam ni Lord na yung ating pagsuserve is ang main agenda is mag-serve, pagsilbihan yung ating Panginoon, pagsilbihan yung ating parish, yung ating church through music, through singing. And yan, yun yung ating gagawin for today. Sorry, medyo mahaba na yung ating pasakaya, no? Pero at least yan, gusto nga makakapanood nitong video na ito, at least maintindihan nyo, and malalaman nyo kung saan tayo nagmumula, no? Kung bakit si Brian, no, nag-upload ng kanta. Di ba motovlogger yan? Anong trip na naman niya? Anong trip na naman itong taong to, may pagkanta pang nalalaman. So yun, para sa akin lang, gusto ko talaga siyang kantahin. So kahit na hindi pa natin siya ganun kaplakado, no? Actually one day pa lang yung nakakalipas since na pakinggan natin yung kanta na yan, and hopefully makanta natin siya ng tama kahit na hindi pa natin siya ganun kakapisado. And like what I've said, hindi naman po masyadong importante yung pagiging perfect ng kanta, but yung nasa loob, no, yung galing sa puso, and yung purpose, yung ating gustong mangyari kung bakit tayo kumakanta. So without further ado, subukan na natin. And nakakabahan ako, no? Lalo na pag pag napanood nung ating mga kasama sa NSPS choir. Una, baka pagtawanan nila tayo dahil yun nga, hindi naman tayo ganun kagaling pa, no? And sana wag magkakamali, kasi naku, baka mabato ako ni Sir Greg ng eraser or ng sapatos. joke lang. Napakabait na tao po ni Sir Greg, and yun nga, binubuhos naman niya lahat ng kanyang makakaya, no, para ma-improve yung boses ng lahat ng members ng NSPS choir for free. Yan. So napaka mahal po rin na kumuha ng tutor ba ang tawag din sa nagtuturo rin ng pagkanta. Basta yun po, napakamahal din po magbayad ng professional na musikero para turuan ka
na kumanta or kung ano mang musical instrument yung gusto mo, napakamahal po niyan. And we are very very much fortunate yung mga members po ng NSPS na napakagaling po ng aming choir master, and he's guiding us, he is teaching us for free, walang bayad. Actually, si Sir Greg pa yung gumagastos, no, kadalasan pagka after mass, magyayayang mag-dinner, and most of the time, like actually almost all of the time, sagot po niya yung aming dinner. So imagine, tinuturuan na kami, natututo kami, gumaganda yung aming boses, tumataas yung aming skill levels sa pagdating sa music, and at the same time nililibre pa kami, no, for free lahat. So napakaswerte po namin, and for that, thank you so much po, Sir Greg. And hopefully hindi mo ako mapagalitan, no, after mong marinig tong aking kakantahin. And don't worry, kasi po itatry ko po yung aking very best para makanta ko siya ng maayos, and para at least kahit papano naman maipagmalaki niya rin po ako. Yan. So without further ado, let's go. Sobrang haba na ng ating usapan o kwentuhan. Ikaw ang laging alam. Ako'y ikaw ang hangin. Nauuhaw akong parang likang lupa sa tubig. Ika'y pagmasang sa dakong banal. Ang hirap ko, iyong pagmamahal. Kada hangin na pong nakataas, aking kamay magdadala ng aawit ng papuring ihay.
magagandang kanta po, promise. And yun, of course, hopefully nagustuhan niyo po yung ating awitin. And gaya nga po ng ating sinabi, hindi naman po natin paplakado sobra yung kanta na yan. So I think medyo marami rin po tayong off, no? Off note dun sa pagkakakanta po natin. Pero gaya rin po ng ating sinabi na para sa akin po na hindi siya unang pinaka-importante yung pagiging perfecto ng pagkakakanta, but rather yung purpose, yung hangarin natin kung bakit natin kinanta yan. So of course ino-offer natin yan sa ating poong may kapal kay Jesus Christ, kay Big Bro kung tawagin ko, no? And sobrang salamat po Big Bro sa regalong talento sa pagkanta kahit hindi po ganun kaganda. And nagpapasalamat po ako na inihayaan po tayo ng poong may kapal ng boses para po umawit ng mga pasasalamat, ng mga praise songs. And ayun, sana naku, parang ayaw kong umattend ng ating service sa Sunday, no? Lalo na pagka napanood ni Sir Greg itong ating pinaggagawa na kalokohan. Sana hindi ako mapagalitan ni Sir Greg yan. And ayun, binigay naman po natin yung ating very best para pagandahin ng gusto yung ating cover ng awit ng paghahangad. And I think that's enough para matuwa tayo sa ating performance, sa ating sarili, dahil nakapaghandog tayo ng isang awitin para sa poong may kapal. Yan. And napaka-importante po, no, bago po natin tapusin itong ating video na ito, itong ating content na ito. Yun, gusto ko lang yan, dagdagan na napaka-saya po namin ng anak ko, no? Actually, nilulook forward namin every pag matatapos na yung week, no? Nilulook forward namin sobra yung Sunday dahil nga masayang-masaya kami na nakakapag-serve kami. And I'm proud enough na sabihin na nakakapag-contribute kami dun sa solemnity at dun sa overall na kagandahan ng Eucharistic celebration na pinagsaserve namin. So dun po sa ating mga kalugar, kung hindi po kayo informed and hindi nyo po kami nakikita kumakanta na. So we are serving every 7 p.m. po during Sundays. And sana po doon sa mga hindi regular na nakaka-attend ng Eucharistic celebration, sana po maging daan po kami nung aking anak, nung aming choir, para po maging regular po yung inyong pag-attend ng Holy Mass every Sunday. Samahan niyo po kami every 7 p.m. Ayan. And para sa akin po kasi napaka-proud ko kasi isa po yung choir, isa yung music, yung pagkanta sa nagpapaganda po ng overall na experience ng ating mga church goers, mass goers. Napakalaki po ng impact niya, no, sa ikinagaganda ng pagsa-celebrate ng Holy Mass. Actually ako, myself, kasama syempre yung anak ko, nung first time na napakinggan namin yung NSPS choir, nung hindi pa po kami member ng NSPS choir, nung una namin sila napakinggan, nag-stick na po kami doon sa schedule na iyon dahil sobrang ang sarap nung pag-celebrate nung Holy Mass kapag maganda po yung kanta, na magagaling yung kumakanta. And yun na rin yung naging reason, naging gateway para hangarin ko po na maging isa doon sa mga kumakanta. So sabi ko nung nakita ko sila at napakinggan ko yung NSPS choir, sabi ko, no, sana isa ako doon sa kumakanta, sana isa ako doon sa nakakapagpaganda ng overall experience ng Holy Mass, and sana one day makasama ko
sila na kumanta. Sana nandun na rin ako sa platform, no, para isa na rin ako doon sa kumakanta. And yun nga, hindi nagtagal fortunately naghahanap ko ng mga bagong choir members yung aming parish, and yun na nga, nag-apply po ako, and talagang pinili ko po yung NSPS choir para maging member po, para makapagsilbi with them. Yun po talaga yung nasa puso ko na, yun talaga yung sabi ko, yun talaga yung grupo na gusto kong samahan if in case na papalarin tayong matanggap sa ating audition. Yan. And yun, fortunately, pinagpala naman po tayo, binigyan tayo ng pagkakataon na maging member ng NSPS Choir and makapag-serve kasama po sila. So yun, napakahaba na, no? Sana hindi po kayo na bored sa ating kwentuhan, and hopefully hindi ito yung huling paggawa natin ng kanta, ng cover, na sarili nating cover. Sana maisingit natin sa ating paggawa rin ng motovlog. Yan. And looking forward din ako na makagawa pa tayo ng iba pang mga kanta. So thank you so much again sa mga nanood po, and hope to see you in the next video. Peace. Love you all.